Angelica Zambrano. Siya ay sinasabing namatay sa loob ng 23 oras. Dito niya raw nasaksihan ang itsura ng langit at impyerno. Ano ang kanyang kwento at ano-ano nga ba ang detalye ng mga nakita niya? Si Angelica Zambrano ay isang Ecuadorian na naglahad ng misteryo di umano ng langit at impyerno. Ayon sa kanya, nakita niya ang Kingdom of Heaven and Hell, pati ang pagbabalik ni Kristo sa lupa. Ilalahad ko ang lahat ng patungkol dito at kung gaano ito katotoo, kaya tapusin mo ang aking video. Shoutout pala kay Beast Thunder na nag-request ng topic natin ngayon. Dumako tayo kung paano nagsimula ang lahat. Si Angelica at ang kanyang ina na si Maxima Zambrano Mora ay dumadalo sa Casa de Oracion, isang simbahan sa El Empalme, Ecuador. Sa loob ng 15 araw ay nag-ayuno sila. Ang pag-aayuno, mga kaibigan, ay kung saan hindi kakakain ng kahit na anong pagkain ni inumin man. Depende sa uri ng kanyang pag-aayuno at depende sa dahilan nito. Sa kaso nila Angelica, sila ay nag-ayuno bilang parte ng kanilang panata sa kanilang simbahan. Habang sila ay nag-aayuno, nalaman ni Angelica na kinakausap raw ng Panginoon ang lahat ng kanilang mga kasama, maliban sa kanya. Dito ay nalungkot siya, ngunit kalaunan ay literal niya raw na narinig ang boses ng Ama at nagkaroon ng vision ng talata sa Biblia na siyang mensahe di umano sa kanya upang magpakatatag pa siya sa pag-aayuno. Matapos ang pangyayaring ito ay nagkaroon siya ng mga pagsubok at nagsimula raw mas makilala ang Diyos. Dito na rin nagsimula ng isang beses na siya ay nanalangin kasama ng mga kagrupo sa simbahan ay nakita niya raw na nagbukas ang kalangitan at may bumabang 2 anghel. Mga anghel na matatangkad daw at may magagandang pakpak ang nakita niya. Dito na rin nagsimula na makita niya di umano pati ang Holy Spirit o banal na espiritu. Ayon kay Angelica, napakaraming pangitain na ipinakita sa kanya at nakakausap niya ng direkta maging ang Holy Spirit. Isang pagkakataon daw ay sinabihan siya nito na maghanda dahil mamamatay siya sa araw rin na iyon. Nagulat siya at natakot dahil sa kaniyang narinig. Ngunit naging mas malakas pa raw ang boses na nagsalita sa kanya. Dito niya raw ipinagkatiwala ang lahat sa Ama. Kaya naman pag-uwi niya sa kanilang tahanan ay nakita niya ang isang lingkod ng Diyos na sinusundo na siya. Napansin din daw ng kaniyang magulang na si Maxima ang nangyayari sa anak at nasaksihan niya rin na ipinapamigay na ni Angelica ang kaniyang mga gamit sa mga kaibigan dahil gusto niya na itong ipamahagi kung sakaling hindi na raw siya makababalik pa sa mundong ito. Pinalanginan si Angelica ngunit unti-unti raw itong nakitang nahihirapan hanggang sa mawalan na lamang ng hininga. Hindi inalarma ng nanay na si Maxima ang mga otoridad sa nangyari sa kaniyang anak at sinabing gagawin na lamang ito kapag hindi bumalik sa normal ang anak pagkalipas ng 24 oras. Hindi umabot sa puntong tumawag ng tulong sa ibang tao si Maxima dahil 23 oras lang naman ang sinasabing pagkamatay di umano ni Angelica. At ito na nga, classmate, ang mga nakita ni Angelica habang siya ay patay. Nakita niya raw mismo ang Panginoong Hesukristo. Napakaganda raw ng tinig nito. Sobrang nag-uumapaw ang saya niya nang makita ang kaharian ng langit. Naglakad daw siya at naghawi ng daan ang mga anghel para sa kanya. Nakita niya rin daw ang isang matipuno at matangkad na lalaki na lumiliwanag kaya hindi niya maaninag ang mukha. Ngunit nakita niya na may nakasulat di umano sa dibdib nito na nagsasabing Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Nakita niya raw na tumutulo ang luha nito. At dito nalaman ni Angelica na gusto raw ipakita sa kanya ang katotohanan patungkol sa impyerno.
Pinakita sa kanya ang impyerno kung saan nasaksihan niya raw na may mga nakakatakot na demonyo, maliliit at malalaki. Tumatakbo raw ito ng mabibilis at may hawak na darts. Ang sabi sa kanya, mabilis ang kilos nito dahil nagmamadali silang makapagpahamak ng tao at ang dart daw ang pangwasak nila sa humanity. Binibigyan daw ng assignment ang mga demonyo ng isang pangalan at iyon daw ang pangalan ng taong susubukang sirain ng demonyo. Nakakita rin siya ng isang batang lalaki na nakakulong at pinapahirapan ng mga apoy. Mayroon daw nakalagay na 666 sa noo ng lalaki at may mga uod daw sa paligid na kinakain siya. Ito raw ay isang taong minsang nabuhay sa lupa, ngunit pinili ang bisyo kaysa sa salita ng Diyos. Kasama raw ni Angelica si Jesus at ipinapakita sa kanya ang itsura ng impyerno para mapatunayan sa ibang tao na totoo ito, upang iparating daw ni Angelica sa mga nabubuhay na may pag-asa pa silang magbago. Ipinakita rin sa kanya ang ilan sa mga sikat na personalidad na nasa impyerno at nagdudusa, gaya ni Selena Quintanilla Perez o Selena, isang sikat noon na American singer at songwriter. Sumisigaw raw ito at humihingi ng tulong, ngunit huli na ang lahat. Nagulat din si Angelica nang makita niya di umano dito ang papa na si Pope John Paul II. Siya raw ay nasa impyerno rin at may malaking ahas na nakapalibot sa kanyang liig. Ito raw ang kaparusahan sa kanya dahil sa pagtuturo ng mali sa napakaraming tao. Samantala, ang sikat na si Michael Jackson ay kabilang din sa mga pinaparusahan dahil ibinenta raw nito ang kaluluwa sa demonyo kapalit ng kanyang kasikatan. Binabalaan din daw na ang lahat ng mga nakikinig ng kanta niya ay tinatrap para maging alagad din ni Satanas. Marami pa siyang nakitang mga sikat na singers at artist na namatay at pinaparusahan sa impyerno. But wait! There's more! Pati ang mga batang sobrang hilig daw manood ng mga cartoons gaya ng Dragon Ball Z, Pokemon, Ben 10 at iba pang cartoons ay nasa impyerno rin. Kalaunan ay naglakad sila sa kaharian ng langit kung saan nakita niya ang malaking pinto na may malalaking letra na tila nakaukit ang pagwe-welcome sa kaharian ng Diyos. Marami ring mga ginto sa paligid, gintong tulay, gintong saro at marami pang iba. Kaya naman sobrang galak ng kaniyang kalooban. Napakalayo nito sa impyernong nakita niya kanina. Mula sa magandang kaharian ng langit, mga anghel, hanggang sa mga pinaparusahan sa impyerno ay ipinakita rin sa kanya kung paano mangyayari ang pagbabalik ni Jesus sa lupa. Marami raw magugulat at ipapublish daw sa mga news at magazine ang pagdating ni Jesus. Bago pa man mag-24 oras ay bumalik na raw sa normal si Angelica at dito na nga niya inihayag sa lahat ang kanyang mga nakita. Ang tanong, totoo ba? Dahil dito sa aking channel ay sisikapin kong hindi ka mauhaw sa kaalaman at para maiwasan ang mas maraming tanong sa iyong isipan. Ipapakita ko sa iyo kung gaano katotoo ang mga pahayag na ito ni Angelica. Ihanda ang iyong sarili sa mga susunod kong ibabahagi at kung nagugustuhan mo ang panunood ay i-like, i-subscribe at i-ring mo na rin ang notification bell at patuloy akong mag-upload ng mga ganitong videos. At iyon nga, ang pinakamalaking tanong, gaano katotoo ang lahat ng pahayag ni Angelica? Basta-basta na lang ba tayong maniniwala sa lahat ng ito? Ang mga sumusunod ay hindi pag-atake sa kanino mang paniniwala. Ilalahad ko lamang ang ilang mga punto na pwede mong ikonsidera, kaibigan. Sa panahon ngayon, marami na ang kanya-kanyang paniniwala at mahirap basta magtiwala sa sinasabi ng isang tao. Ngunit kung ang pag-uusapan ay ang paniniwala ni Angelica, ay malinaw na siya ay nakahilig sa paniniwalang Kristyanismo. Ang Kristyanismo ay ang paniniwala sa pangangaral ng Panginoong Hesus na ipinangaral niya noon sa mga apostol at mga tao na siyang naitala naman sa Biblia.
Kaya ang lohikal na magiging batayan natin sa pag-aanalisa ng mga pahayag ni Angelica ay kung pareho ba ang sinasabi sa kanya ng Jesus at ng Diyos na nakausap niya sa sinasabi na Jesus at Diyos ng Biblia. Kumbaga sa isang estudyante ay malalaman natin kung tama ang nire-recite ng ating kaklase kung ito ay nakalagay sa textbook. Kaya ito ang tatlo sa napakaraming bagay na sinabi ni Angelica na taliwas sa nakasulat sa Biblia. Number 3. Ayon sa kanyang kwento, ang mga demonyo ay tumatakbong mabilis at nagpapahamak ng mga tao. Ngunit ayon naman sa Biblia, ibubulid ang demonyo kasama ng mga taong sumusuway sa aral. At bilang patunay, ito ay mababasa natin sa Apokalipsis Kapitulo 20, versikulo 10. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Ibig sabihin, kaibigan, paparusahan ang mga demonyo kapag nasa impyerno na sila at wala na silang assignment paroon, at hindi rin tagapamahala ng impyerno si Satanas at ang mga demonyo. Sila mismo ay kasamang magdudusa sa lugar na iyon. And this will lead us sa ating number 2. Ayon din sa Biblia, sabay-sabay paparusahan ang mga taong nagkasala pagdating sa paghuhukom. Ito ay mababasa naman natin sa unang Korinto Kapitulo 15, versikulo 52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Apokalipsis Kapitulo 20, versikulo 12. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Kaya hindi natin maaaring husgahan ang mga namatay noon at sabihin na nagdudusa na sila ngayon, lalo na't di pa tumutunog ang pakakak na siyang signal para mabuhay ang mga patay na namatay noon pa man, ngayon at sa darating. Number 1. Malawak din ang paghatol at awa ng Diyos na nasa Biblia, lalo na't ibig ng Diyos na ang lahat ng tao ay mga ligtas, at ito ay nasa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Kaya hindi dahil nakapanood ng cartoons o nakapakinig sa awit ni Michael Jackson ay may impyerno na agad. Hindi mortal na kasalanan ang panunood ng bata sa isang cartoons, at higit na may hustisya ang totoong Diyos kaysa sa sinasabi ni Angelica. At take note, classmate, ang bata ay para sa kaharian ng langit at hindi sa impyerno ang destinasyon. Bilang patunay, ito ay sinabi ng Kristo nang siya ay nasa lupa pa, at ito ay nasa Mateo Kapitulo 19, versikulo 14. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Ilan lamang yan sa mga punto sa Biblia na malayo sa sinasabi ni Angelica. Kung Biblia ang pag-uusapan, walang siyentipiko o sino mang tao ngayon ang makapagsasabi na nakita na nila mismo ang paraiso o impyerno. Kung ikaw ay naniniwala rin sa paraiso at impyerno, ang payo ko lamang ay gawin natin ang tama at pagsikapang maging mabuti sa kapwa, dahil tapat naman ang magiging hatol sa atin at ayon sa ating mga gawa, mabuti man o masama, hayag man o natatago pagdating ng araw. Ikaw, kaibigan, saan ka maniniwala? Sa Biblia o sa mga pahayag niya? You decide. Ano't ano pa man, ibinigay ko lamang ang aking analisis patungkol dito.
Kung gusto mong malaman ang mas malalalim na pag-aaral dito, ay inirerekomenda ko rin na makinig ka sa mga mangangaral na handang magpatanong at sumagot sa mga tanong ng naaayon sa Biblia. Kung ikaw ay may opinyon o topic request, ay i-comment mo lang sa ibaba. Muli, ako si Sai and thank you so much for watching.